Sa mata ng marami, isa lamang si Lola Apolonia, Lola Apol, Mendez sa libu-libong matandang namumuhay sa gilid ng lipunan. Tahimik, payat, laging may buhat na sako ng saging sa likod at nakaupo sa sulok ng palengke ng San Pelagio araw-araw mula alas 5 ng umaga hanggang dapit hapon. Pero sa mata ng mga batang palaboy, siya ang lola ng mga saging at dasal. Sa edad na 74, dala pa rin ni Lola Apol ang tikas at bait ng isang dating guro. Bago pa siya nagtitinda, siya'y kilala bilang Ma'am Apolonia, isang guro sa elementarya na kilala sa husay magturo ng pagbasa at pagtuturo ng tamang asal. Ngunit nawala ang lahat nang masawi ang kanyang asawa sa isang trahedya habang nagtatrabaho bilang mekaniko sa bayan ng Kalawan. Nasundan ito ng pagkakatanggal sa kanya sa listahan ng mga pensyonado ng DepEd dahil sa isang pagkakamaling di na niya naayos sa oras. Wala siyang anak na nakasama at magmula noon wala na ring bumisita sa kanya sa tahanang iniwan ng asawa. Pero ang bakurang iyon, na puno ng mamalumang puno ng saging, ay naging sagot sa kanyang dasal. Araw-araw, pinipitas niya ang mga hinog at hinog-hinugang saging mula sa mga puno, minsan saba, minsan latundan. Dinadala niya ito sa palengke sa isang sirang kariton at buong pusong inilalatag sa mesa niyang yari lamang sa kahoy na pinagtulungan ng kapitbahay na karpintero at ilang batang lansangan. Lola Apol, pahingi po kahit isa lang, sabay tanong ng isang batang mukhang hindi pa nag-aalmusal. Mumiti si Lola Apol at agad kumuha ng isa sa mga saging. O siya, pero sa isang kondisyon. Dapat aayusin mo na yung mga sapatos mo. Hindi na pantay ang sintaso. Biro niya habang inaabot ang saging. Salamat po Lola, ang bait niyo po talaga. At dali-daling kumaripas ng takbo ang bata, masigla at puno ng sigla, kahit basang-basa pa ang tsinelas. Sa sulok ng palengke, kung saan malamlam ang ilaw at di halos napapansin ng mga mamimili, naroon si Lola Apol. Hindi siya mahilig mangulit sa tao at hindi rin siya marunong magsumamo para lang maubos ang paninda. Kung may bumili, salamat. Kung wala, iuuwi niya ang saging, piprituhin sa kahoy na kalan at ipapamahagi sa mga batang hindi nakatikim ng merienda. Ngunit sa likod ng kanyang malumanay na presensya, ay ang sakit na pilit niyang kinakalimutan. Ang pagkawala ng kanyang anak na si Clarice, na lumayas noong 18 pa lamang ito, dala ng galit, sakit at salitang hindi na ibalik. Isang araw, sa gitna ng maagang pag-ambon, lumapit ang isang batang babae na nakapulupot ang lumang shawl sa katawan. Basa ang buhok, marumi ang paa at may hawak na sirang backpack. May tinda po kayong saging? Tanong ng bata habang nanginginig. Teka lang Hija, halika muna rito. Basa ka. Anong pangalan mo? Panong ni Lola Apol habang inilalatag ang lumang plastic cover sa kanyang upuan upang upuan ng bata. Esterlin po, wala na po akong bahay. Iniwan na po ako ng stepmom ko. Sabi po niya, wala ka ng silbi dito. Tahimik si Lola Apol. Piningnan niya ang bata, maliit, payat at may matang halatang sanay sa pagtitis. Umupo siya sa tabi nito at inabot ang isang nilagang saging. Kumain ka muna, mainit pa yan. At habang kumakain ka, ikwento mo sa akin kung paano ka napadpad dito. Huwag kang matakot, hindi ako kagaya ng ibang matatanda na mahilig manigaw. Napaluha si Esterlin sa sinabi ni Lola. Matagal bago siya nakahanap ng tinig na hindi mapanakit. Kinain niya ang saging habang tahimik na umiiyak. Sa mga sumunod na araw, naging katuwang na ni Lola Apol si Esterlin. Tumutulong itong magayos ng paninda, magbuhat ng kariton at magbantay habang umiihi o nagpupunta ng simbahan si Lola Apol. Hindi ito humihingi ng kabayaran. Para kay Esterlin, sapat na ang pagkain at ang ngiting binibigay ni Lola tuwing umaga. Naku Lola, ang dami nating tinda ngayon. Baka po maubos agad. Masiglang sigaw ni Esterlin isang araw, ngunit lumilipas ang oras at wala ni isang bumili. Kumitig si Lola Apol sa saging na tila unti-unting nangingitim sa lamig ng umaga.
Alam mo, nak, bulong niya kay Esterlyn. Bawat saging na yan, parang alaala. Kapag hindi mo naalagaan, naaagnas. Pero kapag pinangalagaan mo, kahit isa lang, pwede mo pa rin gawing matamis na turon. Tumango si Esterlyn, hindi lubos na nauunawaan ang malalim na kahulugan, pero daman niya ang lungkot sa tinig ni Lola. Ilang sandali pa, dumaan ang ilang mamimiling may dalang bayong. Tiningnan ang saging ni Lola at agad lumipat sa mas magarat maliwanag na pwesto ni Aling Frida. Ang matandang mayabang na indera ng prutas na lagi siyang tinitingnan mula ulo hanggang paa. Tignan mo nga naman, Apolonia, kahit kaninong mukha mo iharap, wala pa ring bibili ng mga saging mong parang pinulot sa kanal. Pangungutya ni Frida. Ngunit hindi sumagot si Lola. Pinunasan niya ang mesa, inayos ang mga saging at tinapik si Esterlyn sa balikat. Walang masamang loob ang saging, nak. Tahimik lang sila. Pero sa tamang panahon, magiging mahalaga rin sila sa buhay ng isang tao. Tayo rin darating ang panahon. At sa gitna ng katahimikan, muling lumingon ang araw sa palengke. Sa payat na mundo ni Lola Apol, panibagong araw na naman ng paghihintay, hindi lamang ng bibili, pagkikita, ng kasagutan at ng isang hindi inaasahang liham na magpapabago sa lahat. Mula pa noong kalagitnaan ng Hunyo, halos walang araw na hindi umuulan sa bayan ng San Pelagio. Parang may sumpang nakalambong sa langit, laging makulimlim, laging may ambon, laging basa ang mga langsangan. Para kay Lola Apol, ang ulan ay hindi lamang tubig mula sa langit, ay paalala na kahit ang panahon ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang mga pinapasan. Naku, Lola, basa na naman po ang saging natin. Mahina ngunit may pag-aalalang sambit ni Esterlyn. Habang tinatakpan ng plastik ang lumang mesa kung saan nakalatag ang paninda nila. Hayaan mo na, nak. Baka bukas sisikat din ang araw. Sagot ni Lola Apol, pilit ang ngiti ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi naman laging tagulan. Ngunit linggo na ang lumilipas at hindi pa rin natutuyo ang langit. Dahil sa baha sa ilang barangay, mas kaunti ang dumadaan sa palengke. At ang mga taong pumupunta roon ay dumidiretso na agad sa mga matataong tindahan sa loob. Hindi na umaabot sa sulok kung saan nakaupo si Lola Apol at ang kanyang munting kariton ng saging. Isang umaga, habang dinadala niya ang kanyang paninda mula sa bahay, halos matumba siya sa madulas na daan. Nanginginig ang tuhod niya sa lamig at bigat ng kariton pero tuloy pa rin ang hakbang. Kahit halos walang benta sa loob ng isang linggo, hindi siya sumusuko. Para sa kanya, ang bawat araw ay panibagong pagkakataon. Kahit pa ang pagkakataong iyon ay dumaan lamang para mapagod siya ulit. Pagkarating sa pwesto, agad niyang pinunasan ang mga basang saging. Isa-isa, gamit ang kanyang lumang tuwalya na amoy kahapon pa. Hindi niya alintana ang malamig na simoy, ang putik sa kanyang palda o ang patak ng ulan sa kanyang buhok. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may mga luhang hindi niya na mapigil. Bakit ba ganito, Clarice? Bulong niya sa sarili habang kinakausap ang katahimikan. Araw-araw kitang iniisip. Saan ka na ba ngayon? Buhay ka pa ba? Ang mga mata niya ay mistulang salamin ng nakaraan. 20 taon na ang lumipas. Pero sariwa pa rin sa kanyang alaala ang gabing iyon. Si Clarice, ang kaisa-isa niyang anak, ay biglang lumayas matapos ang isang mainit na pagtatalo. Hindi niya na matandaan kung anong eksaktong sinabi niya, pero sigurado siyang may mga salitang hindi niya na dapat binitiwan. Ang sakit, ang pagod, ang pagkamatay ng asawa, at ang abiguang ayusin ang buhay nila. Lahat ay sumabog sa isang gabing iyon. Hindi ako laruan, inay. Hindi ako robot na susunod lang sa lahat ng gusto mo. Sigaw ni Clarice noon habang umiiyak sa may hagdanan. Hindi kita pinapagalitan dahil galit ako, Clarice. Gusto ko lang tama ang ginagawa mo. Sagot niya noon, ang boses niya ay nanginginig. At sa mga sumunod na araw, si Clarice ay nawala na lang.
Wala nang balita, wala nang sulat, wala man lang pamamaalam. Mula noon, araw-araw, naghintay si Lola Apol sa lumang kapilya ng palengke. Doon siya nagdadasal, hindi para yumaman, kundi para sa kaligtasan ng anak. Minsan ay nag-aalay siya ng saging sa altar, tanda ng pag-asa at pagmamahal. Isang araw, Clarice, sana bumalik ka. Kahit saglit lang, kahit di mo ako tawagin inay ulit, sambit niya. Sabay halik sa krusipihong nasa gitna ng altar. Sa palengke, samantala, patuloy ang usap-usapan. Ayan na naman si Lola Apol, parang hindi marunong mapagod. Ani ni Aling Frida, ang matabil at mayabang na tindera ng karne na may 3 anak sa ibang bansa. Kung ako sa kanya, matagal ko nang tinanggap na wala nang bibili sa kanya. Laspag na pati paninda. Ay nako Frida, hayaan mo na, hindi naman siya umaasa sa iba. Sagot ni Aling Luz, isang tinderang medyo malapit kay Lola Apol. Hayaan? Kung araw-araw kong naririnig yang dasal niya na parang laging may kasalanan ang mundo sa kanya, araw-araw akong dinadasalan ng saging niyan, baka mamaya may kulang pa yan. Sabay tawa ng malakas ni Frida at ang ilang tindera ay napatawa rin. Narinig yun ni Esterline at agad lumapit kay Lola Apol. Lola, bakit nila kayo ginaganyan? Tanong niya, halatang naiiyak. Hinaplos ni Lola Apol ang buhok ng bata. Huwag mo na silang intindihin. Mas importante kung anong alam mong totoo. At ang totoo, kahit laspag na raw ako, hindi ko pinagsisihan ang lahat ng ginawa ko. Lalo na't may mga batang gaya mo na natututo pa ring magmahal kahit walang kapalit. Mahal ko kayo, Lola, bulong ni Esterline. Bumiti si Lola. At mahal din kita, nak. Kahit hindi ka galing sa akin, puso ko na ang nagtanim ng pagmamahal sa iyo. Kinabukasan, muling umulan. Mas malakas kaysa dati. Halos walang tao sa palengke. Nanginginig sa ginaw si Lola Apol habang pinupunasan na naman ang saging niyang basang-basa. Walang bumibili, walang dumarating. Tumagilid siya sa bangko at tahimik na umiyak. Hindi dahil sa ulan, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti siyang nakakalimutan ng mundo. Sa gilid ng palengke, tila may malamig na hangin na dumaan. Isang pahiwatig, isang senyales. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa niya alam na ang pag-iyak niyang iyon ay ang huling pagtangis ng isang pusong ilang taon nang naghihintay ng kasagutan. Maaga pa lamang ay madulas na ang mga kalsada sa paligid ng palengke ng San Pelagio. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa loob ng ilang linggo. Ang putik sa daan ay tila sinadyang guluhin ang araw ng bawat naglalakad, lalo na't walang maayos na drainage sa bahaging iyon ng bayan. Si Lola Apol, suot ang lumang tsinelas na may tape pa sa isang gilid, ay pilit tinutulat ang kariton niyang may lamang ilang bungkos ng saging. Lola, ako na po sana magtulak niyan. Sigaw ni Esterline mula sa likod, hawak-hawak ang sirang payong at may hawak pang lumang bag na pinagtalian ng lubid. Huwag na nak, malapit na naman tayo. Kaya pa ni Lola, sagot niya. Pilit ang ngiti habang lumilihis sa mga parte ng kalsadang may malalalim na putik. Ngunit sa di inaasahang sandali, dumulas ang tsinelas ni Lola Apol. Kumawala ang kariton, gumulong ng kaunti at siya na may bumagsak sa putikan, sabay sigaw ng mahina. Aray! Mabilis na lumapit si Esterline at lumuhod sa tabi niya. Lola, ayos lang po ba kayo? Naku po, ang dumi niyo po. Tumulo ang luha sa mata ng bata habang pilit niyang inaangat ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat at sa lamig. Pero hindi siya tumigil. Sa wakas, naisandal niya si Lola Apol sa gilid ng waiting shed. Patawad nak, matanda na talaga si Lola. Mahinang bulong ni Apol. Walang dapat ipagpatawad. Ako po ang dapat mag-alaga sa inyo. Mariing sagot ni Esterline. Simula ngayon, ako na ang magdadala ng kariton. Ako na ang maglalatag ng saging. Ako na ang maglalakad sa putikan. At mula nga noon, araw-araw ay si Esterline na
ang timutulak ng kariton. Siya ang unang bumabangon upang ihanda ang mga saging. Siya rin ang tumatawag ng mga tao sa palengke, kahit madalas ay hindi pinapansin. Bili na po kayo ng saging, malinis at matamis, pambahay, pangprutas, pangmeryenda. Sigaw niya habang nakatayo sa tabi ni Lola Apol. Ngunit isang araw, dumating sa palengke ang isang lalaking nakabarong, may bitbit na folder at may kasamang 2 tanod. May plakard sa kanyang dibdib na nagsasabing Kagawad Emmanuel Ramos o mas kilala sa barangay bilang Kagawad Eman. Magandang umaga po sa inyong lahat, malakas na sabi ni Eman, sabay palakpak. May anunsyo po ako sa mga nagtitinda dito sa labas ng palengke. Ang mga tindera ay napatigil, pati si Aling Frida ay lumapit. Bit-bit ang tabo ng sabaw ng sinigang. Dahil sa bagong proyekto ng ating munisipyo, magkakaroon tayo ng redevelopment plan sa palengke. Sa madaling salita, lahat ng walang permit at nakaharang sa sidewalk ay kailangang umalis sa loob ng 5 araw. Napakunot ang noo ni Lola Apol. Pero saan po kami lilipat, Kagawad? May alternatibong pwesto sa tapat ng simbahan. O nga't kaunti ang tao roon, pero yan lang po ang available. Naku naman, doon halos walang bumibili, bulalas ng isa pang matandang tindera. Wala po tayong magagawa para sa kaayusan ito. Huwag po kayong mag-alala, bibigyan naman kayo ng ID at temporary pass. Basta't hindi kayo kukulit, ayos tayo, sabay ngiti ni Kagawad Eman. Nang makaalis ang opisyal, maraming nagbulong-buluman. Si Lola Apol ay tahimik lang. Alam niyang wala na siyang laban. Wala siyang koneksyon, wala siyang pondo, at higit sa lahat, wala siyang boses na naririnig sa munisipyo. Pagkatapos ng 5 araw, nilipat nila ang kanilang pwesto sa tapat ng simbahan. Doon, tila walang nakakaalam na may tindang saging. Walang taong dumadaan maliban na lang sa mga nagsisimba tuwing linggo. Lola, 5 oras na po tayong nandito. Wala pa ring bumibili. Mahina at pagod na sabi ni Esterline habang nilalaro ang dahon ng saging. Ganyan talaga, nak. Hindi lahat ng araw ay para sa benta. Minsan, para lang sa tiwala sa sarili. Sagot ni Lola habang tinititigan ang kapilya sa tapat nila. Ngunit tila hindi pa sapat ang lahat ng pagsubok. Isang linggong matapos ang kanilang paglilipat, umingay ang palengke. May magnanakaw daw na kumupit ng cellphone at perang barya mula sa isa sa mga tindahan ng kakanin. At tulad ng isang matandang kwento, ang mahina at walang laban ang unang pinagbibintangan. Yung batang kasama ni Apol, yung lagi sa paligid, lagi ko siyang nakikitang palingalinga. Sigaw ni Aling Frida sa harap ng mga tanod. Hindi po totoo yan, hindi po ako nagnakaw. Umiiyak na sigaw ni Esterline habang naayakap kay Lola Apol. Walang CCTV sa labas, pero sino pa bang gagawa kundi yung mukhang palaboy? Dagdag pa ng isa pang tindera. Hindi alam ni Lola Apol kung paano papipigilan ang pagdaloy ng galit at panlilibak sa paligid. Tumayo siya kahit nangangatog at humarap sa lahat. Wala kayong karapatang magparatang sa isang bata na hindi nyo kilala. Alam niyo ba kung ilang beses ko siyang nakitang tumulong sa mga matatanda rito? Ilang beses siyang hindi kumain para lang ibili ako ng gamot? Kung siya man ay mahirap at mukhang madungis, hindi ibig sabihin ay magnanakaw siya. Pahimik ang paligid matapos ang kanyang sinabi. Ang ilan ay umiwas ng tingin. Si Kagawad Eman ay lumapit, nagkunwaring neutral. Wala tayong ebidensya, wag na tayong magbintang. Pero para iwas gulo, mas mabuting hindi muna pabalikin ang bata rito sa palengke sa loob ng 3 araw habang iniimbestigahan. Mariin niyang sabi. Napasigaw si Esterline. Hindi, ayoko pong iwan si Lola. Ngunit hinila siya ng tanod palayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Lola Apol ay napaluhod sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga saging ay muling nabasa, ang puso niya'y muling nabiyak, at ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nauupos. Diyos ko, hanggang kailan niyo po ako susubukin? Mahina niyang bulong.
habang tahimik na umiiyak sa ilalim ng basang tolda. Sa bawat araw na lumilipas sa tapat ng simbahan, kung saan siya napilitang lumipat mula sa palengke, si Lola Apol ay tila isang mumunting anino na tila hindi na napapansin ng mundo. Sa tabi ng lumang kariton na ngayon ay may butas na sa ilalim, nakalatag ang mga hinog at hinog-hinugang saging, latundan, saba, lakatan, tila ba sumisigaw ng atensyon, ngunit binabaliwala ng mga dumaraang abala sa kani-kanilang buhay. Tuwing wala siyang benta, umuupo si Lola Apol sa gilid, isinasalansan ng maayos ang mga saging at marahan itong pinupunasan. Ngunit higit pa roon, isa-isa niya itong kinakausap, halos parang dasal ang bawat bulong sa bawat piraso. Eto si Clarice, noong 4 na taon pa lang, malambing, mahilig sa saging na may peanut butter, bulong niya sa isang latundan habang pinupunasan ito. Eto naman si Clarice nung grade 4 na siya, matalino, matatag, nakuha ang pagiging matyaga sa tatay niya. At habang patuloy ang paglalakbay ng kanyang mga daliri sa bawat balat ng saging, ang kanyang alaala naman ay bumabalik sa mga panahong buo pa ang kanyang mundo. Sa paningin ng iba, ito'y kakaiba, para bang nawawala na sa sarili ang matanda. Ngunit para kay Lola Apol, iyon ay pag-asa. Ang bawat piraso ng saging ay isang simbolo ng pananalig na balang araw, muling darating ang anak niyang si Clarice, ang nawalang piraso ng kanyang puso. Isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng anino ng kampanaryo ng simbahan, may napansin siyang isang matandang babae na nakaupo sa labas ng health center. Nakasuot ito ng manipis na duster, basang-basa sa pawis at may hinahawakang reseta. Umiiyak ito, tahimik at pigil, parang ayaw magpakita ng kahinaan pero hindi na mapigilan. Lumapit si Lola Apol, dahan-dahan at may paggalang. "Ineng, Ale, ayos lang po ba kayo?" Napatingin ang babae, bahagyang nahihiya sa luha sa kanyang pisngi. "Wala lang, manang. May sakit apo ko. Wala akong pamasahe pabalik. Hindi ko alam kung anong uunahin ko." Ngumiti si Lola Apol, hinawi ang mamasaging sa gilid ng kariton at kinuha ang pinakamakinis sa lahat. "Kainin niyo muna ito, hindi man gamot, baka makabawas ng bigat sa dibdib." "Ay nako, nakakahiya po. Walang nakakahiya sa pagtanggap ng kabutihan. Ako nga araw-araw binibigyan ng ulan, hindi ko kinahihiya yon. Tanggap ko lang na ganun talaga minsan ang buhay." Tahimik na kinuha ng babae ang saging, at sa unang kagat pa lang tumulo muli ang luha nito. Hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaunting aliw na ibinigay ng isang di kakilala. Kinagabihan, tulad ng ilang mga gabi na rin sa nakaraan, hindi na naman nabenta ang mga saging ni Lola. Dala ng pagod at gutom, umupo siya sa gilid ng kariton, ni hindi na niya napansin ang panakanakang patak ng ulan. Napapikit siya, iniisip kung ilang araw pa siyang makapagtitiis, hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog siya. Nagising siya sa marahang pagyugyog ng kanyang balikat. "Lola," bulong ng tinig na pamilyar. Pagdilat niya, nandoon si Esterline. May bitbit na supot ng pandesal at 2 pirasong nilagang itlog. Basang-basang ang buhok ng bata, halatang tumakbo mula sa kung saan. "Ay anak, anong oras na ba to? Saang tagaling?" tanong niya habang iniunat ang naninigas niyang tuhod. "Nangutang po ako kay Aling Luz. Sabi ko babayaran ko pag nagkabenta na tayo." Pero ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, "Para kay Apol, wag ka na mangutang, ito na." Napaluha si Lola Apol habang tinitingnan ang bata. "Ang bait mo, Esterline. Hindi ka ko dugo, pero sa puso ko, ikaw ang anak na bumalik." Ngunit sa likod ng magaan na sandaling iyon, patuloy pa rin ang dilim sa kanilang paligid. Kinabukasan, habang inaayos ni Lola Apol ang mga saging, dumaan si Aling Frida. Hindi na ito tulad ng dati. Mas maayos ang bihis, bitbit ang bagong apron, at may bagong tarpaulin ang pwesto ng karne. Halatang malapit kay Kagawad Eman. Dahil siya lang ang di kailangang lumipat ng pwesto.
Talaga naman, Apolonia, simula ni Frida sabay tawa. Pinamigay mo na naman ang paninda mo. Ubusan na talaga ng bait yang ginagawa mo. Inubos mo ang kabutihan mo sa mga hindi mo anak. Hindi na napigilan ni Esterlyn ang sarili. Hindi niyo po siya kilala. Hindi niyo alam ang mga pinagdaanan niya. At ako, kahit hindi niya ako dugo, mas naramdaman kong may pamilya ako sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Lola Apple. Hayaan mo na nak, hindi mo kailangang patunayan sa kanila ang halaga ng pagiging mabuting tao. Tumalikod si Frida, na tahimik pero halatang hindi sanay matalo sa argumento. At sa araw na iyon, kahit walang benta, kahit hindi na ubos ang saging, at kahit na natili ang ulan sa paligid, ang loob ni Lola Apple ay tila pinainit ng isang munting apoy. Ang apoy ng malasakit, pananalig, at pagkakabuklod sa puso ng batang minahal niya na parang tunay na sariling dugo. Muli siyang tumingin sa langit, binuksan ang maliit niyang kwaderno at isinulat ang mga salitang para kay Clarice. Anak, hindi ko alam kung mababasa mo ito, pero sa bawat saging na hawak ko, inaasam kong sa bawat isay nararamdaman mo ang dasal kong sana'y ligtas ka at sana maalala mo pa rin ako. Maulan na naman noong gabing iyon. Basa ang bubong ng lumang kubo ni Lola Apple. Ang kisame ay tumutulo sa may bandang kusina at ang lamig ay bumabalot sa bawat sulok ng bahay na puno ng alaala. Sa isang maliit na mesa, nakaupo sina Lola Apple at Esterlyn. Kumakain ng sabaw na may ilang pirasong maliliit na saba. Mga saging na hindi na kayang ibenta at ngayoy niluto para huwag masayang. Tahimik si Lola Apple habang pinagmamasdan ng bata. Nakayuo si Esterlyn. Hinuhugot ang sabaw sa platong plastik gamit ang kutsarang medyo may bitak. Pilit niyang pinipigilan ang ginaw pero kita sa pangangatal ng labi niya. Nak, simulang bulong ni Lola Apple. Matagal na kitang gustong ikwento ang tungkol kay Clarice. Napatingin si Esterlyn. Siya po yung anak niyong nawala, di ba Lola? Tumango si Lola, mabagal, parang may mabigat na nakasabit sa kanyang dibdib. Sa dami ng taong nagtanong, ikaw lang ang naramdaman kong may karapatang makalam. Dagdag pa niya, ang totoo, hindi siya basta lumayas, pinalaya siya. Natahimik si Esterlyn. Napabitaw siya sa hawak na kutsara at inihinto ang pagkain. Ang alam po ng lahat, Aling Frida, ang mga kapitbahay noon, lahat sila akala nila lumayas si Clarice dahil sa galit. Ang hindi nila alam, wala akong alam kung paano siya nawala. Hanggang sa may nakausap akong dating kasambahay ng kapatid ng asawa ko, si Manang Loring. Doon ko nalaman ang lahat. Tumulo ang luha ni Lola habang kinukwento ang mga pangyayari. Ang asawa ko, si Ramon, ay dating sundalo. Isa siya sa mga sundalong tumutol sa mga ilegal na aktibidad sa kampo. Mga suhulan, pandaraya, droga. Dahil doon, marami siyang naging kaaway. Isang araw, pinatawag siya sa isang checkpoint. Pero sa totoo, tinambangan siya. Tinago ng gobyerno ang detalye. Walang hustisya. Wala kaming natanggap na benepisyo. Ang perang naiwan sa akin ay sapat lang sa 2 buwang pamumuhay. Hinawakan ni Esterlyn ang kamay ni Lola. Pagkatapos ng libing, lumapit sa akin ang kapatid ng asawa ko, si Tia Belinda. May kaya sila, may koneksyon. Sabi niya, tutulungan niya akong pag-aralin si Clarice sa Maynila, habang ako naman ay makakabangon. Siyempre, naniwala ako. Inayos ko ang mga gamit ni Clarice, ibinigay ang ilang dokumento at pinaalis siyang luhaan pero may pag-asa. Hindi na siya bumalik, Lola. Umiling si Lola at mas lalong humigpit ang hawak niya sa kutsara. Mga 1 buwan ang lumipas. Sumulat ako sa address na ibinigay ni Belinda. Wala raw doon si Clarice. Nagsulat ako muli. Balik uli ang liham. Address not found. Tinawagan ko si Belinda pero hindi na ako sinagot. Nabalitaan ko sa isang kaibigan ng asawa ko na si Clarice ay napunta pala sa isang ampunan. Pinabayaan. Wala ni isang kusing na ipinadala sa akin para man lang mabisita siya.
Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yon. Hanggang ngayon, wala akong malinaw na sagot. Pero siguro, dahil ayaw nila sa pamilya naming lumaban. Para silang galit na galit sa amin ni Ramon. At ang anak naming si Clarice, siya ang naging sakripisyo. Tahimik ang gabi. Tanging ambon sa bubong at ang tahimik na paghikbi ni Lola ang maririnig. Lola, hindi ko alam na ganun pala ang pinagdaanan niyo, sabi ni Esterlyn. Akala ko, iniwan kayo ni Clarice. Maraming taon akong naniwala sa ganoon. Maraming taon akong galit sa kanya. Pero habang tumatagal, natuto akong unawain. Sabi nga sa dasal, patawarin mo ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin. Kaya ngayon, hindi na ako galit. Mas gusto kong maniwala na buhay pa siya, na baka kahit saan man siya naroroon, maalala niya pa rin ang boses ko. Humawak si Esterlyn sa mga kamay ni Lola at dahan-dahang sumandal sa kanyang balikat. Hindi ako si Clarice, Lola. Pero habang wala siya, ako muna. Napangiti si Lola sa gitna ng luha. Hindi mo kailangang punan ang puwang. Nak, ikaw ang sariling kwento. Pero salamat dahil sa iyo kahit papano, hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, habang muling inilalatag ang mga saging sa tabi ng simbahan, tila ba mas magaan ang kilos ni Lola Apple. Ang kanyang mga mata ay may lungkot pa rin, pero may liwanag na ring sumisilip. Alam niyang hindi niya hawak ang kahapon, pero may kakampi siya sa kasalukuyan. Isang bata, isang hindi dugo, ngunit pusong tinubuan ng malasakit. At habang ang mundo ay abala sa kanilang takbo, naroroon ang isang matanda, nilalambing ang bawat saging, binubuluman ito ng mga alaala at panalangin. At umaasang balang araw, ang tinig na nawala ay muling maririnig. Clarice, bulong niya, habang inaayos ang saging sa mesa. Kung naririnig mo ito, sana alam mong mahal pa rin kita. Tanghali na nang matapos ilatag ni Lola Apple at ni Esterlyn ang mga saging sa lumang mesa sa tapat ng simbahan. Mainit ang araw at sa wakas, matapos ang ulang linggong sunod-sunod ang ulan, tila binuksan ng langit ang pintuan para sa liwanag. Lola, baka po ngayong maaraw, mas maraming bumili. Masiglang sabi ni Esterlyn habang pinupunasan ang mga balat ng saging. Naway ganun nga, nak. Sabi nga nila, ang araw daw ay pangako ng panibagong pag-asa. Sagot ni Lola Apple habang pinagmamasdan ang dumaraang mga tao sa kalsada. Halos 2:00 ng hapon nang mapansin ni Esterlyn ang isang maliit na sobre na nakapatong sa isa sa mga bungkus ng saging. Wala siyang nakitang taong lumapit at sigurado siyang ilang minuto lang siyang lumingon para bumili ng tubig. Lola, tingnan niyo po, sigaw ng bata sabay abot ng sobre. Napaunot ang noo ni Lola Apple. Kinuha niya ito at binuksan ng dahan-dahan na para bang isang alaalang ayaw niyang masira. Sa loob ay may simpleng papel na isinulat sa pulang lapis. Salamat sa saging, hindi ko kayo nakakalimutan. Walang pangalan, walang pirma, walang address. Isang pangungusap lang, diretso, payak at tila ba galing sa puso. Tumahimik si Lola, hindi siya agad nagsalita. Lola, sino po kaya yon? Tanong ni Esterlyn. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itiyupi ang liham, inilagay sa bulsa ng kanyang bestida at ngumiti. Siguro isa lang yang batang naturuan ko noon. Marami akong binigyan ng saging dati. Baka isa sa kanila ang bumabalik para magpasalamat. Baka si Clarice na po yan? Tanong ni Esterlyn, bahagyang nangingipi. Ngunit hindi tumugon si Lola. Sa halip, tumingin siya sa langit at mahigpit na pinisil ang sobre sa kanyang dibdib. Sa sumunod na mga linggo, naging kakaiba ang mga araw ni Lola Apple. Tuwing hapon, may dumarating na maliit na sulat. Minsan nakapatong sa mesa, minsan isinisiksik sa gilid ng kariton. Minsan ay may kasama itong maliit na bulaklak, gumamela, sampagita o rosas. Sa ibang araw naman, may prutas na nakabalot sa dahon. Isang mansanas,
o isang peras na hindi pangkaraniwan sa lugar nila. Ang nilalaman ng mga sulat ay laging maikli, ngunit bawat salita tila may bigat na kumakapit sa damdamin. Lagi ko pong naaalala ang tinig niyong puno ng tiyaga. Noong walang nagmalasakit, kayo po ang nandoon. Wala pong araw na lumipas na di ko kayo naiisip. Ilang tao ang nagsimulang magtanong. Si Mang Gardo, ang matandang taho vendor, ay minsang lumapit. Apol, sino yung secret admirer mo ha? Baka may na-inlove sa'yo. Biro niya habang nagtatawa. Hay nako Gardo, tawa rin ni Lola. Kung may na-inlove man, sana may dalang ulam sa susunod na sulat, hindi bulaklak. Minsan naman, si Aling Frida na ngayon ay mas tahimik na kaysa dati, ay palihim na nakisilip sa mesa. Baka naman kayo na ang susunod na tampok sa drama ng radyo ha? Ang tindera ng saging at ang lihim na manliligaw. Puna nito, sabay irap. Ngunit si Lola Apol, imbes na magalit, ay ngumiti lamang. Sa edad ko, Frida, lihim na lang talaga ang pwedeng dumating. Luma na kasi ako sa harap. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang mga sulat na iyon ay may mas malalim na pinagmumulan. Hindi ito basta biro. Hindi ito gawa ng batang nagpapakuti o ng kapitbahay na nagnanais lang magpatawa. May puso sa bawat letra, may laman sa bawat salita. Dumating ang isang araw na wala siyang natanggap. Walang sulat, walang prutas, walang bulaklak. Tila ba ang liwanag ng mga nagdaang araw ay biglang pinatay ng isang malamig na ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Lola, baka po busy lang siya ngayon, aliw ni Esterlyn. Baka nga anak, pero hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko parang may mali. Dahil doon, nagsimulang magtanong si Lola sa sarili. Dapat ba niya itong isumbong? Ipaalam kay Kagawad Eman? Baka ito ay may kinalaman sa mga balak na proyekto sa paligid ng simbahan. Baka may nagbabantay sa kanya. Isang gabi, habang hawak-hawak ang lahat ng natanggap na sulat, naisipan niyang ipunin ito sa isang lumang kwaderno. Inagtagpi-tagpi niya ang mga piraso, inilagay sa plastic cover at binuo ang isang scrapbook, hindi na mga alaala ng nakaraan, kundi na mga mensaheng patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Eto na lang ang kaya kong gawin ngayon, bulong niya. Kung sakaling hindi ko na siya makita, at least may hawak akong patunay na ako'y mahalaga kahit sa mata ng isang taong hindi ko pa nakikilala. Tinawag niya ang koleksyong iyon na mga bulong ng alaala. Bawat pahina ay isinulat ng maayos. Nilagyan ng petsa at minsan ay may maikling sagot si Lola. Hindi niya alam kung mababasa ito ng taong iyon, pero nagbabaka sakaling maramdaman. Salamat sa bulaklak. Matagal na akong hindi binibigyan ng kahit ano maliban sa limot. Kung sino ka man, sana ay lumapit ka. Hindi ako naniningil. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Tuwing gabi, bago matulog, binubuklat niya ang scrapbook at binabasa ang mga liham na tila dasal. At sa huling pahina ng kanyang sinulatan, isang pangungusap ang nakasulat sa tinta ng luha. Hihintayin ko hanggang sa huli, kahit abutin ng huling bungkos ng saging sa mundo. Parang sinadya ng langit na subukin muli ang natitirang lakas ni Lola Apol. Sa araw na dumaan ng bagyong Clarissa, nilamon ng hangin at ulan ang halos buong bayan ng San Pelagio. Mula sa punong tanim ng mga saging sa bakuran ni Lola hanggang sa kariton na ginagamit niya sa pagtitinda, lahat ay hindi nakaligtas. Pagsapit ng madaling araw matapos ang bagyo, naglakad si Lola Apol papunta sa kanilang bakuran na dati masigla sa dami ng bunga. Ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng wasak na mga puno ng saging. Ang ilan ay may mga bungkos na putol, ang iba naman ay natumba na sa lupa. Panginoon ko, bulong niya habang nakatayo sa gitna ng putikan. Pati ba naman to, kailangan mawala? Wala siyang nagawa kundi ang tahimik na umupo sa ilalim ng isang gumuhong puno at humikbi, marahan, sapo ang kanyang dibdib.
Sa loob ng ilang linggo matapos ang bagyo, hindi muling nakapagtinda si Lola Apol. Ang kanilang kariton ay wasak na. Ang mga natirang saging ay mabilis na nabulok. Ang konting ipon ay naubos sa pagbili ng bigas at gamot para sa lagnat ni Esterlyn. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola, ginising siya ng ubo ng bata. "Lola, ang init po ng katawan ko," mahinang sabi ni Esterlyn, nanginginig at nanlalambot. Mabilis na kinapa ni Lola ang noo ng bata. "Naku, ang taas ng lagnat mo. Sandali lang nak, pupunta tayo sa health center." Buhat-buhat niya si Esterlyn papuntang barangay health center. Nanginginig ang kanyang tuhod. Pero mas nangingibabaw ang takot sa pagkawala ng batang kanyang inaruga na parang sariling anak. Ngunit pagdating doon, halos sumabog ang dibdib niya sa inis at panghihina. "Wala kaming doktor ngayon, Nay. Wala ring gamot. Puno na rin ang mga kama. Kailangan niyong dalhin sa bayan, sa district hospital," sabi ng nurse na parang pagod na sa buong magdamag. "Pero wala akong pamasahe. Ni pagkain wala kami sa bahay," sagot ni Lola, halos mahimatay na sa pagod. "Pasensya na po talaga. Kung gusto niyo ilista ko pangalan niyo, pero wala kaming maipapangako," sagot ng nurse habang tumalikod at dumiretso sa likod. Muling binuhat ni Lola ang bata at sa awa ng isang tricycle driver na napadaan, pinayagan siyang makisakay papunta sa ospital sa bayan. Isinuko ni Lola Apol ang natitira nilang gamit, isang lumang hikaw at isang singsing ni Ramon, ang yumaong asawa, para sa paunang bayad. Nasa loob ng 3 araw sa ospital si Esterlyn. Hindi kumakain si Lola. Tanging tubig lang mula sa faucet ng comfort room at dasal ang kanyang laman. "Apol, maari bang umuwi muna kayo? Kailangan ng bata ng gamot pero wala kayong pambayad," sabi ng doktor sa kanya. Napatungo si Lola. Napahawak siya sa dibdib niya at ang mga mata niya ay nanlilimahid sa luha. "Ginoo, kung kailangang ibenta ang sarili kong kaluluwa, gagawin ko. Basta wag lang ang batang to ang mawala." Ngunit bago pa siya makalabas ng ospital para magsimulang mangutang sa kung kani-kaninong kakilala, dumating ang isang nurse. "May nag-abot po ng envelope para sa inyo." Hindi po siya nagpakilala. Sa loob ng sobre ay may eksaktong halaga para sa gamot, pagkain at isang araw na karagdagang bayad sa ospital. May kasamang maliit na papel. "Hindi ko kayang tignan kayong nasasaktan. Huwag ninyong sukwan ang bata. Mahalaga siya." Muling napaupo si Lola Cecilia, walang masabi. Ang kanyang puso ay parang binuhusan ng liwanag sa gitna ng bagyo. Hindi niya alam kung sino ang tumulong, pero alam niyang mula ito sa isang pusong kilala siya o minsay minahal siya. "Salamat po kung sino man kayo," mahina niyang sambit habang yakap-yakap si Esterlyn. Pagkalabas nila ng ospital, nagsimula na ring dumami ang bulong-bulungan sa barangay. "Si Frida, nabigyan ng bagong stall?" balita ng isang tindera. "Abay, may relief goods din siya kahit hindi naman siya nasalanta." Si Apol, wala man lang tarpaulin, wala ring bigas. Si Esterlyn pa, muntik nang mamatay. Si Kagawad Eman, sa tuwing lalapit si Lola, ay laging may dahilan. "Ay, Nay Apol, naubos na po ang ayuda. Wala rin pong bakanting pwesto para sa inyo. Tiyaga-tiyaga na lang muna sa gilid ng simbahan, ha? Pero Kagawad, lahat ng tanim ko nasira. Wala na po kaming benta. Hindi ko na po hawak ang pondo. Iba po ang nagpapatakbo niyan." Sabay talikod at iwas ng tingin. Walang nagawa si Lola kundi ang ngumiti ng pilit kahit ang kanyang katawan ay pinipiga ng gutom at pagod. At sa mga sumunod na gabi, habang naghahanda siya ng maliit na sopas para kay Esterlyn gamit ang natirang kaldo at 2 piraso ng saging na saba, may napansin siya, isang aninong palihim na tumatambay sa tapat ng simbahan. Minsan sa gilid ng poste, minsan sa ilalim ng puno ng akasya. Hindi siya gumagalaw, hindi rin lumalapit, parang bantay na tahimik, parang multo ng kahapon. "Lola, may tao na naman pong nakatingin sa atin," bulong ni Esterlyn habang nakasilip sa tela ng lumang tolda. "Hayaan mo na, anak.
Baka isa lang yan sa mga gusto tayong bantayan. Hindi lahat ng anino ay panganib. Minsan ito'y palatandaan ng isang pagbabalik. At sa kanyang puso, muli na namang nabuhay ang tanong. Siya na kaya ito? Ang matagal nang hinihintay? O isa na namang panaginip na paparam sa pagdapo ng liwanag? Mainit ang araw noon, tila kabaligtaran ng mga linggong pinaligiran ng unos at lungkot. Nakaupo si Lola Apple sa tabi ng kanyang mesa sa labas ng simbahan at si Esterlyn naman ay tahimik na pinupunasan ang mga saging. Isang buntong hininga ang binitawan ng matanda habang pinagmamasdan ang mabagal na pagdaan ng mga sasakyan at mga taong walang pakialam sa paligid. Lola, may lumapit po kanina habang nasa loob kayo ng simbahan, sabi ni Esterlyn. Sabay abot ng maliit na sobre na may nakasulat lamang na para kay Apolonia. Napakunot ang noo ni Lola Apple. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Kasabay ng pag-angat ng papel, tila bumigat ang hangin. Nabasa pa lang niya ang unang linya, nanginginig na ang kanyang mga daliri. Inay, ang mga mata ni Lola ay agad na balot ng luha. Hindi pa man natatapos basahin ang buong sulat, alam na ng kanyang puso kung kanino ito galing. Matagal na niyang pinapangarap na marinig muli ang salitang iyon. Inay, binasa niya ang liham ng buo. Habang tahimik si Esterlyn sa tabi niya, parang ayaw gambalain ng sandali. Inay, matagal na akong gustong sumulat, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Baka po hindi na ninyo ako matanggap. Baka hindi nyo na ako kilala. Pero ngayon ko lang nalaman ang buong katotohanan. Noon pong nawala ako, hindi ko alam na hindi pala kayo ang nagpalayas sa akin. Akala ko, pinabayaan niyo ako. Nang lumipat po ako sa Maynila, hindi po ako dinala sa paaralan. Sa halip, iniwan ako sa isang ampunan. Matagal ko pong kinamuhian ang lahat, pati ang pangalan ko. Pero sa loob ng lugar na iyon, natutunan kong lumaban, natutunan kong magsikap. Dahil sa tulong ng isang madre, ako'y napag-aral. Nakapagtapos ako ng medisina. Sa tuwing may pagkakataon, sinusubukan kong hanapin kayo, pero wala akong konkretong impormasyon. Hanggang sa isang araw, may dinala sa aming batang babae, biktima ng isang aksidente. Ang pangalan niya ay Esterlyn. Napatingin si Lola kay Esterlyn na ngayoy hawak-hawak ang kanyang palad. Si Esterlyn ay anak ng isa sa mga kaibigan kong volunteer sa outreach program. Nang mawalan ng magulang ang bata, ako na ang sumubaybay. Hindi ko siya maampon sa papel, pero sa puso, alak na rin siya sa akin. Nagtanong ako sa kanya kung saan siya lumaki. Doon ko narinig ang pangalang hindi ko malilimutan, Lola Apple. Napasinghap si Lola Apple, tila pinipigil ang pagsabog ng damdamin. Inay, kayo pala yun. Kayo pala ang nagpalaki sa batang matagal ko na ring tinuring na bahagi ng buhay ko. Doon ko po kayo sinundan. Ako po ang nagpadala ng tulong sa ospital. Ako rin po ang nagsusulat ng mga liham na natanggap ninyo. Ngayon po, hindi na ako magtatago. Hindi ko na kayang hindi kayo yakapin. Kung kayo'y handang magpatawad, handa po akong bumalik. Ako po si Dr. Clarice Mendez ngayon, pero sa puso ko, aki pa rin si Clarice, ang anak ninyong matigas ang ulo pero laging naghahangad ng pagmamahal ninyo. Sana po, payagan ninyo akong sunduin kayo bukas ng umaga. Gusto ko po kayong makasama. Gusto kong marinig ulit ang tinig ni Inay. Nilapag ni Lola Apple ang liham sa kanyang kandungan. Tumulo ang luha niya ng tahimik. Walang hikbi, walang panaghoy. Luha ng kagaanan, ng pagkatuklas, ng paghilom. Lola, mahinang tanong ni Esterlyn. Siya na po yun? Tumango si Lola, nanginginig ang mga labi. Oo anak, siya na nga. Ang anak kong akala ko'y kinalimutan ako. Tumayo si Esterlyn. Niyakap si Lola ng mahigpit. Lola, matagal ko pong alam na may tinatago kayong lungkot. Ngayon po, siguro, panahon na para palitan yon ng liwanag. Matagal ko nang sinisigaw sa dasal ang pangalan niya, Nak, pero ngayon, sagot na yon ng langit. Kinabukasan, maagang naligo si Lola Apple. Suot ang kanyang pinakalumang bestida na iniingatan niya sa kahon ng yumaong asawa. Inayos niya ang buhok sa simpleng bun at sa kanyang mga kamay
ay bitbit ang scrapbook ng mga liham, ang mga bulong ng talaala. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang puting SUV ang tumigil sa harap ng simbahan. Bumaba rito ang isang babae, matangkad, morena, nakasuot ng simpleng linen dress at may hangin ng karisma at kababaang loob. Naka-eyeglasses ito at sa kanyang ngiti ay may bahid ng luha. "Clarice?" tanong ni Lola, halos hindi makagalaw. "Inay," mahinang ngunit puno ng damdaming sagot ng babae. Tumakbo si Clarice, lumuhod sa harap ng kanyang ina at mahigpit na niyakap ito. "Patawarin niyo po ako. Lahat ng taon na nawala, lahat ng sakit, patawarin niyo ako," garalgal ang boses niya. "Wala akong kailangang patawarin, anak. Ang mahalaga, nandito ka na. Buo na ulit ang puso ko." Sagot ni Lola habang niyayakap ito ng buong lakas ng kanyang matandang katawan. Ilang hakbang sa likod ni Clarice ay si Esther Lynn. Pinagmamasdan silang dalawa. Sa kanyang mata ay luha rin, ngunit punong-puno ng ngiti. "Lola," sabi ng bata, "sabi ko sa inyo darating din siya." Lumapit si Clarice kay Esther Lynn at niyakap din ito. "Salamat sa pagbabantay sa pinakamahalagang babae sa buhay ko." At sa araw na iyon, sa tabi ng lumang simbahan, habang nakatirik ang araw at humihip ang sariwang hangin ng tag-araw, muling nabuo ang isang pamilyang winasak ng panahon, ngunit pinanumbalik ng pananampalataya at pag-asa. Wala nang mas matamis pa sa isang muling pagkikita na inakala mong hindi na darating. Sa buong buhay ni Lola Apol, inakala niyang ang pangalang Clarice ay mananatili na lamang sa mga lihim niyang dasal. Sa bawat saging na pinunasan niya ng luha, sa bawat liham na sinulat niya, ngunit hindi kailanman na ipadala. Ngunit ngayon, narito na ang anak niya. Hindi sa panaginip, kundi sa gitna ng araw, sa liwanag ng umagang iyon. Sa harap mismo ng simbahan kung saan siya araw-araw naghintay, pagkatapos ng yakapan, dinala ni Dr. Clarice Mendez si Lola Apol at si Esther Lynn sa isang malapit na kainan. Hindi ito mamahalin, pero pribado at tahimik. Sa loob ng maliit na espasyo ng silid, doon ibinuhos ni Clarice ang lahat ng kwento, habang si Lola ay tahimik lamang, pinakikinggan ang bawat salita, binabasa ang mukha ng anak na akala niya'y nawala na magpakailanman. "Inay," panimula ni Clarice habang iniinom ang salabat na iniabot sa kanila ng tindera. "Pasensya na kung liham lang ang una kong ginamit. Hindi ko alam kung handa na kayo. Takot akong harapin kayo bigla. Hindi ko alam kung matatanggap niyo pa ako." "Anak," sagot ni Lola Apol, tinatapik ang kamay ng anak, "hindi kailanman nagsarado ang puso ko sa'yo. Araw-araw kitang hinihintay. Araw-araw akong umaasang mabubuo muli ang pangalan mo sa buhay ko." Napaluha si Clarice. Hindi niya alam kung paano niya napagtiisan ang mga panahong wala siyang alam sa kanyang tunay na ina. Kung paano siya nabuhay sa galit, sa pag-aakalang iniwan siya ng taong pinakamamahal niya. "Nang mawala ako, dinala ako ni Tia Belinda sa Maynila. Akala ko, ipapasok niya ako sa magandang paaralan. Pero ilang araw lang, iniwan niya ako sa gate ng isang ampunan. Walang paliwanag, walang pamamaalam." Nagkatinginan sina Esther Lynn at Lola Apol. Si Lola ay napakapit sa dibdib niya. Ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. "Doon ko unang naramdaman ang tunay na sakit," patuloy ni Clarice. "Sa ampunan, ako yung batang hayaw ampunin. Yung matigas ang ulo, galit sa mundo, galit sa sarili. Pero isang araw may madre na lumapit sa akin, si Sister Marla. Siya ang nagdidyada sa akin. Siya ang nagtulak na mag-aral ako. Tinuruan niya akong patawarin kahit yung mga hindi humihingi ng tawad." "Anak," mahinang tugon ni Lola Apol, kung alam ko lang ang lahat ng yon. Wala po kayong kasalanan, inay. Noon, galit ako sa inyo. Pero ngayon ko naintindihan. Lahat ng galit ko noon ay batay sa kasinungalingan, sa takot, sa pangungulila." Napahawak si Clarice sa kamay ni Esther Lynn. At siya, si Esther Lynn, hindi ko akalaing magdudugtong sa atin. Napakunot ang noo ni Lola. "Paano kayo nagkakilala?" Si Esther Lynn,
sabi ni Clarice habang ngumiti sa bata, ay anak ng kaibigan kong si Lara. Pareho kaming volunteer noon sa outreach sa mga bundok ng Rizal. Namatay si Lara sa isang aksidente. Naiwan si Esterline sa akin. Hindi ko siya pwedeng ampunin sa papel dahil laging lumilipat-lipat ang trabaho ko. Pero pinipilit kong suportahan siya kahit malayo. Hindi po ako sanay tawaging anak. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Esterline. Pero kung may dalawang taong tinuring akong pamilya, kayo po yun. Kung ganon, sagot ni Clarice habang pinipigil ang luha, wala na tayong dapat pang ipagkait sa isa't isa. Gusto ko kayong isama, inay. May bago akong tahanan sa Antipolo. Tahimik, may bakuran, may mga tanim din ng saging at mangga. Napaigil si Lola Apol. May tanim ng saging? Sambit niya na parang nagbibiro. Opo, pero walang kasing tamis ng saging nyo. Kaya kung gusto nyong dalhin ang kariton nyo roon, tatanggapin ko. At kung gusto nyo pa ring magtinda, magtayo tayo ng maliit na pwesto. Pero hindi sa kalsada, hindi sa putik, hindi sa ulan. Sa isang lugar kung saan wala ng mga alipusta sa inyo. Tahimik si Lola. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Ang saya, ang takot, ang galak, ang pangarap. Ilang dekada siyang nabuhay sa pagitan ng pag-asam at paglimot. At ngayon, narito na ang kasagutan. Clarice, sambit niya sa wakas, hindi ko na kailangang magtinda kung kasama ko na kayo. Pero kung papayagan mo, gusto kong ituloy yung kariton hindi para sa kita kundi para sa alaala. Gusto kong araw-araw makita mo kung paano ang isang bungkus ng saging ay naging tulay ng ating pagbabalik. Payag po ako, inay. Sa bawat saging may kwento at ikaw ang una kong kwento. Nagyakapan silang tatlo sa sulok ng silid na iyon kung saan sumisilip ang araw mula sa bintana, muling isinulat ang pahina ng isang kwento. Hindi ng pagtatapos, kundi ng panibagong simula. Sa likod ng kwaderno ni Lola Apol na pinamagatan niyang mga bulong ng alaala, isinulat niya ang unang pangungusap sa bagong kabanata. Hindi pala kailangan ng maraming tao para gumaan ang buhay. Minsan, isang lihim lang na isinulat ng pagmamahal ang sapat upang buuin ang pusong matagal nang nawalan. Ilang araw matapos ang muling pagkikita ng mag-ina, isang mapayapang umaga ang bumungad kay Lola Apol. Hindi sa tapat ng simbahan ng San Pelagio, kundi sa isang balkonahe na may tanawing kabundukan. Mga ulap na tila kumakaway at mga ibong humuhuni sa mga punong hitik sa prutas. Nasa Tagaytay na siya, hindi para magtinda, kundi para magsimula ng panibagong buhay. Inay, kape po? Tanong ni Clarice. Nakasuot ng simpleng apron habang may dalang tray na may 2 tasa ng barako, sinabayan pa ng suman na may latik. Nakangiti si Lola habang tinatanggap ang tasa. Ang bango nito, anak. Hindi ko na maalala kung kailan huli akong nilutuan ang anak ko ng kape. Simula pa lang yan, may sinangag pa sa kusina, sabay kindat ni Clarice. Mamaya, ikaw naman ang magluto. Namimiss ko yung ginataang saging mo. Sus, baka mawalan ka ng gana kapag nalasahan mo. Sanay na ang dila mo sa chef level, ako kariton level lang. Tumawa si Clarice at si Esterline na noon ay nagdidilig ng mga halamang tanim nila sa gilid ng bahay ay sumabat. Hindi totoo yan, Lola. Yung ginataang saging niyo po, winner sa puso ko. Napatingin si Lola sa bata at numiti ng malalim, puno ng pagmamahal. Kasi naman, kahit wala tayong pera noon, pinipilit ko talagang pagandahin ang bawat kakanin. Para kahit papano, may ligaya sa bibig kahit may lungkot sa puso. Ngayon, wala na ang lungkot. O kung meron man, kaunti na lang ito, pilit ng tinatakpan ng mga bagong alaala, bagong halakhak, bagong pagsasalo. Ang bagong tahanan nila sa Tagaytay ay hindi enggrande pero puno ng kulay. Sa loob ng bahay, may mga larawan ni Clarice noong estudyante pa ito. May diploma, may litrato kasama ang mga batang tinulungan niya sa outreach. Sa isang sulok,
nakasabit na rin ang paboritong damit ni Lola Apol noong siya'y guro pa. "Inay," sabi ni Clarice habang inaayos ang mga papeles sa hapag, "pinaproses ko na po yung full adoption ni Esterlyn. Legal na siya bukas. Pero sa puso ko, matagal ko na siyang anak. At kung okay lang sa inyo, gusto kong pirmahan mo rin yung consent bilang second guardian." Hindi agad nakapagsalita si Lola. Puno ng luha ang kanyang mga mata. "Hindi ko akalaing aabot ako sa panahong may pamilya akong buo. Akala ko matatapos ang buhay ko sa tabi ng kariton, hawak ang saging at dasal. Hindi po. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuo ulit ang buhay ko, Lola." Tugon ni Esterlyn habang lumalapit at humahawak sa kamay ni Lola Apol. "Kahit hindi mo ako tunay na apo, pinaramdam mo sa akin na may puwang ako sa mundo." Nagyakapan silang tatlo, isang tanikala ng pag-ibig na muling binuo, hindi ng dugo kundi ng pangunawa, ng dasal at ng pagpatawad. Kinahapunan, habang sabay-sabay silang nagtatanggal ng mga damo sa bakuran at nagtatanim ng bagong punla ng saging at kamote, ikinuwento ni Clarice ang isa sa pinakamahalagang balak niya. "Inay, may plano po akong itayo sa bayan," panimila ni Clarice. "Ano yun, anak?" tanong ni Lola habang naglalagay ng compost sa lupa. "Gusto kong gumawa ng outreach center para sa mga matatandang vendor." "Outreach?" "Tulad ng support center, may maliit na tindahan para sa mga gustong magpatuloy sa hanap buhay, libreng health checkups, financial assistance, at higit sa lahat, lugar na makikinig sa kanila." "Napakaganda niyan, anak. At gusto mong ako kayo po ang magiging inspirasyon. At gusto ko ring sana, kung okay lang, kayo rin ang tumulong magturo sa ibang lola at lolo doon." Napatawa si Lola Apol. "Hay nako Clarice, akala ko ba magre-retiro na ako? Hindi po to trabaho, inay. Misyon po ito. At kayong-kayo ang may karapatang magpasa ng tapang at pag-asa." Sa mga sumunod na linggo, tila naging batang muli si Lola Apol. Umaga pa lang, gising na siya. Naglalakad-lakad sa bakuran, nagluluto ng ginataan para kina Clarice at Esterlyn, nanonood ng drama sa hapon habang nagkakape, at paminsan-minsan ay nagsusulat pa rin sa kanyang lumang kwaderno ng mga alaala. Minsan habang nanonood sila ng pelikula, biglang sumingit si Clarice. "Inay, ang ingay niyo pong tumawa." "Pasensya na," sabay tawa ulit ni Lola. Ang tagal ko nang hindi nakakapanood ng ganito. Masaya pala talaga." At sa bawat sandali, kitang-kita sa kanyang kilos ang pagbabago. Ang mabigat niyang lakad noon ay napalitan ng banayad na indayog. Ang laging nakatungong ulo ay laging nakataas na ngayon. Sa bawat tanaw niya sa salamin, hindi na siya si Lola Apol na pinagtawanan sa palengke. Siya na ngayon si Apolonia Mendez. Isang ina, isang guro, isang huwaran, at higit sa lahat, isang muling nabuhay na puso. At sa bawat pagdapo ng liwanag sa kanilang tahanan, tila isinisigaw ng kapaligiran. Minsan, kailangan lang nating maghintay. Sa gitna ng unos, may lihim na sinulat ng tadhana. At sa tamang panahon, babasahin ito ng pusong handa ng magmahal muli. Mataas na ang araw nang muling bumalik si Lola Apol sa palengke ng San Pelagio. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapalda ng naninilaw sa araw o may buhat-buhat na kariton na puno ng saging. Nakasuot siya ng malinis na bestida, may panyo sa balikat at may dalang maliit na bayong na hindi paninda kundi regalo. Kasama niya si Esterlyn na ngayon ay naka-ponytail at may bitbit na boteng tubig at payong. Habang naglalakad sila sa sementadong kalsada papunta sa dating pwesto, napansin agad sila ng ilang mga tindera at tinderong matagal nang di nakikita si Lola Apol. "Aba, Apolonia ba yan?" tanong ni Mang Gardo, ang matandang magtataho na ngayon ay nakaupo na lang sa bangketa. "Siya nga," sigaw naman ng isang ali. "Ang ganda ng ayos mo, Apol." Ngumiti si Lola at tumango sa mga nakakasalubong.
Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng tahimik na pagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang mga lumang kalyeng, minsang naging saksi sa kanyang mga paghihirap. Ang daming nagbago, nak, bulong niya kay Esterlyn. Opo, Lola, pero kayo po parang di na bago ng panahon. Mas gumanda pa nga, sagot ni Esterlyn sabay ngiti. Pagdating nila sa dating pwesto ni Lola Apol, kung saan dati nakahilera ang kanyang mga saging, napansin niyang may isang pamilyar na babae roon. Aling Frida, ang dating matapang at madaldal na tindera ng karne, ngayon nakayuko, tila maputla at walang kausap. Sa harap niya, nakalatag ang ilang piraso ng karne, tuyot na sa lamig ng paligid at walang bumibili. Lola, si Aling Frida po yon, mahinang sabi ni Esterlyn. Tahimik si Lola. Tila pinag-iisipan kung lalapitan ba o dadaan na lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mas malakas pa rin ang awa kaysa sa alaala ng sakit. Lumapit siya. Frida, malumanay niyang bati. Nagulat si Aling Frida. Napatingala siya at sa unay parang hindi niya makilala si Lola Apol. Si Apolonia? Anas niya, sabay pigil sa dibdib. Ikaw ba yan? Oo, Frida. Dumaan lang kami ni Esterlyn. Namasyal, na-miss ko lang ang lugar. Tugon ni Lola, nakangiti. Tahimik si Frida, halatang nahihiya. Sa kabila ng marami nitong nasabing masasakit noon, hindi niya inaasahan na lalapitan pa siya ni Apolonia. Ano na ang lagay mo rito? May sakit ka ba? Tanong ni Lola habang tinatabihang ito. Nag-atubili si Frida bago sumagot. Medyo may iniinda sa likod. Mahina na rin ang tuhod. Nahinto ang mga anak ko sa pagpadala mula abroad. May sariling problema na rin sila. Napabuntong hininga si Lola. Inilabas niya ang maliit na bayong at inabot ang laman nito. Isang supot ng gamot, ilang sachet ng gatas at isang sobre na may laman na pera. Hindi ko alam kung sapat, pero sana makatulong kahit kaunti, sabi ni Lola habang inilalagay sa mesa ni Frida ang mga ito. Nanlaki ang mata ng matanda. Apolonia, bakit? Ako pa? Ako pa na binastos ka noon, hinusgahan, pinahiya? Hinawakan ni Lola ang kamay niya. Frida, matagal na yon. Hindi ako nagbabalik dito para maghabol ng hustisya. Nagbalik ako para ipaalala na kahit ang masama pwedeng mapalitan. Kahit huli na, may pagkakataon pa. Napatakip ng muka si Frida. Hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi ito ang iyak ng sakit ng katawan, kundi ng pusong matagal nang binabalot ng pagsisisi. Patawad, Apolonia. Patawad talaga. Wala akong dahilan noon kundi inggit. Naiinggit ako sa tibay mo, sa pananalig mo, sa kabutihan mong hindi ko maintindihan. Habang ako puro reklamo, puro yabang. Ngayon tingnan mo, ako na ang iniwan ng lahat. Tingnan mo ako, Frida, sabat ni Lola. Ako rin iniwan, pero tinuruan ako ng panahon na huwag sukuan ang sarili. Kaya ikaw din, huwag mong hayaang patayin ng pagsisisi ang araw mo. Nagyakapan ang dalawang matanda sa harap ng mga nagtitinda na noon ay pabulong na nagtataasan ng kilay, ngayon ay napatahimik. Lola Apol, sabi ni Esterlyn habang lumapit. Gusto ko pong malaman niya na may lakas pa rin siya. Kung gusto niyo pong tumulong sa center na itatayo ni Mama Clarice, welcome po siya. Napatingin si Frida. Center? Oo, sagot ni Lola. Magkakaroon ng outreach para sa mga katulad natin. Sa mga dating tindera. Doon, walang iisa lang ang bida. Lahat may puwang. Tumango si Frida. Bagamat puno pa rin ng luha ang kanyang mata. Kung papayagan niyo ako, gusto kong tumulong. Kahit sa simpleng paraan. Walang huli, Frida. Lahat may umpisa. Habang papalayo sina Lola Apol at Esterlyn, lumingon si Frida sa kanila. Ngayon ay hindi na mayabang na nagmamasid, kundi isang puso na muling nabuhay sa lambing ng kapatawaran. Sa kanyang sarili, bulong niya, "Salamat sa pagbabalik mo, Apolonia. Akala ko wala ng liwanag. Pero minsan, ang dating kalaban mo pala, siya rin ang magbabalik sa iyo sa liwanag. At sa araw na iyon, hindi lang paninda ang nailatag sa mesa. Isang bagong alaala ang itinindang walang presyo. Pagpapatawad."
Makaraan ang ilang buwan ng tahimik na pamumuhay sa Tagaytay, muli na namang humakbang sa panibagong yugto ang buhay ni Dr. Clarice Mendez, si Esterline at ang kanilang mahal na si Lola Apol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang para sa sarili nilang pamilya, kundi para sa mas malawak na komunidad. Anak, tanong ni Lola habang nagkakape sa terasa ng kanilang bahay, sigurado ka ba talaga sa plano mong yon? Ngumiti si Clarice habang nagbubuklat ng mga papeles. Oo po, inay. Ito na ang tamang panahon. Marami pa ring Lola Apol sa mundo. Matatanda sa palengke. Nagbebenta sa gilid ng kalsada. Naniniwala pero napapagod. Gusto kong bigyan sila ng puwang, ng dignidad. At hindi nagtagal, sa isang maliit na espasyo sa paanan ng bundok sa Tagaytay, ipinayo ang isang payak ngunit makulay makainan na pinangalanan nilang Bungkos ni Apol. Hindi ito karaniwang restauran. Hindi ito mayayabang sa presentasyon. Wala ring mamahaling dekorasyon. Ngunit bawat sulok ay may halimuyak ng alaala. Sa isang pader, naroon ang litrato ni Lola Apol noong nakaupo pa siya sa tabi ng simbahan. Sa kabilang dulo naman, may kwaderno kung saan pwedeng magsulat ang mga bisita ng sarili nilang kwento ng pakikibaka at pagbangon. Sa entrance, may naka-frame na simpleng panuntunan. Dito, bawat pagkain ay may kasamang kwento. Bawat kwento ay may kasamang pag-asa at bawat order may libreng saging. At totoo nga, bawat ulam na inihahain ay may kasamang hinog na saging. Minsang pritong saba, minsan minatamis o simpleng latundan na inilalagay sa tabi ng pinggan. Isang araw, habang abala si Clarice sa pagtanggap ng order at si Esterline ay tumutulong sa paghahain, dumating si Lola Apol na may dalang basket ng bagong pitas na saging mula sa likod bahay. Mga anak, eto na, mainit-init pa. Galing sa tanim nating puno sa likod. Hinog sa araw at sinabayan ng dasal ko. Sabi niya habang inilalagay sa estante ang bungkos. Napangiti si Clarice. Inay, kapag ganito palagi, baka mapilitang mag-order ng pangalawang kanin ang mga customer. At kung may sobrang gutom pa, sabat ni Esterline, pwede nating dagdagan ng ginataang saging. Halakkakan, tawanan, masigla ang paligid. Ngunit sa gitna ng simpleng tagpo, may lalim ang kasiyahan dahil ito ay bunga ng pinagdaanang lungkot. Dahil sa kakaibang konsepto ng kainan, napansin ito ng lokal na pamahalaan. Isang araw, dumating ang isang grupo ng opisyal mula sa municipal office. Dr. Mendez, bati ng alkalde, nabalitaan namin ang inisyatibo nyo. Nakaka-inspire ang istorya ng inyong pamilya. Gusto naming ipaalam na simula sa susunod na buwan, maglalaan na ang bayan ng pondo para sa Senior Vendor Assistance Program. Kayo po ang inspirasyon. Maraming salamat po, Mayor. Sagot ni Clarice habang lumingon kay Lola Apol. Ang totoo po, kung hindi dahil kay inay, hindi po matutuloy ang lahat ng ito. Ngumiti ang alkalde at lumapit kay Lola Apol. Ma'am Apolonia, saludo kami sa inyo. Sa lahat ng pinagdaanan nyo, kayo pa rin ang naging dahilan ng pagbabago para sa marami. Mahirap po ang magsimula ulit sa huli, sagot ni Lola Apol. Pero kung ang puso ay buhay pa, may pag-asa pa. Ilang linggo pa ang lumipas. At isang araw, dumating ang email mula sa isang TV network. Gusto raw nilang gawa ng dokumentaryo ang istorya ni Lola Apol. Nagsimula ito sa munting balita tungkol sa libreng saging sa bawat order ng kainan. Ngunit nang malaman ang likod ng kwento mula sa palengke, sa kariton, sa mga sulat, napagtanto nilang ito ay kwentong dapat marinig ng marami. Tinanggap ng pamilya ang alok. Sa loob ng isang linggo, kinunan ang mga lumang litrato ni Lola. Inuntahan ang simbahan sa San Peladio at sinamahan siya sa dati niyang pwesto. Habang binabalikan ang lahat ng alaala, hindi na iwasang mapaluha si Lola. Dito ko iniyak ang lahat, wika niya habang hinahaplos ang semento sa gilid ng simbahan. At dito rin pala muling bubuo ang Diyos ng sagot.
Nang lumabas ang dokumentaryo, maraming nanood. Umabot ito sa milyon-milyong views sa social media. Maraming matatandang vendor sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagpadala ng mensahe ng pasasalamat. May mga nagtanong kung paano makakasali sa outreach center. May mga estudyante ring nagsabing gusto nilang tumulong sa programa ni Dr. Clarice. Sa huling bahagi ng docu, ininterview si Lola Apol. Simpleng tanong lang, ano ang natutunan mo sa lahat ng pinagdaanan mo, Lola? Hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan muna niya ang saging sa kanyang kamay, isang latundan na may bahagyang batik ng pagkahinog. Tulad ng saging, aniya, lahat tayo may tamang panahon. May mga araw na hilaw tayo, mapait, matigas, hindi pa handa. Pero kapag pinaghintay, kapag hinayaan ang araw, ng ulan at ng dasal, humihinog, lumalambot, nagiging matamis. Ang bawat saging ay may kwento. At ang bawat kwento, may dahilan kung bakit kailangang hintayin ang tamang hinog. Sa sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil lahat ay may naalala. Isang nanay, isang lola, isang sarili, na minsan inakala nilang wala ng pag-asa. At sa kainan na yon, kung saan libreng saging ang isinasama sa bawat ulam, natutunan ng maraming tao ang isang bagay na mas mahalaga pa sa laman ng pinggan. Ang pagtanggap, ang pananalig, at ang kabutihang hindi nauubos. Isang hapon ng Sabado, sa gitna ng buwan ng Marso, sa liwasan ng San Pelagio, ay ginanap ang isang pagtitipon para sa mga senior citizen, vendors at maliliit na manggagawa. Ang unang programa ng Outreach Center na binuo ni na Dr. Clarice Mendez at Lola Apol. Ang tawag sa selebrasyon ay Araw ng Pagkilala, Kwento ng Buhay, Kwento ng Bayan. Hindi ito enggrande, walang mga artista, walang bonggang production. Ngunit ang dami ng taong dumalo ay higit pa sa inaasahan. May mga lola't lolo mula sa iba't ibang barangay. May mga dating kasamahan ni Lola Apol sa palengke at may mga estudyanteng nagboluntaryong tumulong sa pagsasaayos ng programa. Sa gitna ng entablado, may isang maliit na silya. Doon nakaupo si Lola Apol, suot ang isang puting blusa na may burdang bulaklak sa dibdib at may hawak na isang pirasong saging sa kanyang kamay. Sa kabila ng kanyang edad, ang anyang postura ay matikas pa rin, hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa tibay ng loob at lalim ng pinagdaanan. Tahimik ang mga tao habang pinapanood siyang ngumiti. Ang saging na to, panimula ni Lola habang tumayo sa entablado, ay hindi ko basta pagkain. Sa mahabang panahon, ito ang kasama kong maghintay. Sa bawat hindi ko nabentang piraso, may dasal akong iniukit. At sa bawat dasal, may pag-asang kahit wala pa ang sagot, hindi ako mawawalan ng tiwala. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Ilang lola sa harapan ay napaiyak. Ang ilan ay tahimik na tumango, para bang kinikilala ang sarili sa mga salitang binitiwan ng matanda. Sumunod na lumapit sa mikropono si Esterlyn. Ngayon ay 11 taong gulang. Nakasuot ng asul na bestida at may suot na name tag na may nakasulat, Volunteer Coordinator. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, bahagyang nanginginig ngunit buong tapang. Ako po si Esterlyn. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Hindi rin po ako lumaki sa magulang ko. Pero lumaki po ako sa isang saging, isang dasal, at sa isang pusong marunong magmahal kahit wala siyang hinihinging kapalit. Lumakas ang palakpakan. Kung hindi dahil kay Lola Apol, hindi ko po malalaman ang halaga ng pagkatao ko. Siya po ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Kahit ako'y palaboy noon, sa bawat pagtulong niya, sa bawat yakap niya, sa bawat saging na inaabot niya sa akin, unti-unti niyang binuo ang pagkatao ko. Napahawak siya sa kamay ni Lola Apol. Lola, patuloy ni Esterlyn habang nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo, sa lahat ng tiwala,
sa lahat ng dasal na hindi nyo ako pinatigil gawin. Ngayon, ako naman po ang mangangarap para sa inyo. Hindi na kayo mag-isa. Habang buhay po akong magiging saging na bunga ng kabutihan nyo. Pumalakpak ang lahat habang si Lola Apol ay hindi makapagsalita. Pinipigil ang pag-iyak sa kilig at pasasalamat. Pagkatapos ni Estevelyn, tumayo si Dr. Clarice, suot ang isang simpleng blazer. Hawak ang isang folder na naglalaman ng mga plano para sa susunod pang mga outreach program. Alam nyo, panimula niya, matagal akong nagalit sa mundo. Pero mas matagal akong naghanap ng sagot sa isang tanong, bakit ako iniwan? Pero ngayon ko naintindihan, hindi ako iniwan. Natagpuan lang ako muli sa tamang oras, sa tamang puso. Tumingin siya kay Lola Apol at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. At gusto ko lang pong sabihin sa harap ninyong lahat. Napatingin siya sa madla. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang nawala. Minsan, kailangan lang natin silang hintayin. At minsan, kailangan lang natin silang patawarin. Kahit pa hindi nating naiintindihan kung bakit sila nawala. Tumayo ang mga tao at nagbigay ng masigabong palakpakan. Ang ilan ay sumisigaw ng Lola Apol, Lola Apol, habang ang iba'y lumalapit para makipagkamay, magpa-picture at makinig pa ng kwento. Matapos ang programa, habang unti-unti nang nililigpit ang mga mesa at dekorasyon, tahimik na naglakad si Lola Apol sa palengke, kasama sina Clarice at Estevelyn. Hindi na ito ang palengke ng kahapon na puno ng ulan, putik at hinagpis. Bagamat hindi pa rin ito perpekto, tila may bagong sigla ang mga daan. May ngiti ang mga nakasalubong nila. Sa huling bahagi ng daan, huminto sila sa dating pwesto ni Lola Apol, kung saan dati ay nakatayo ang kanyang kariton ng saging, at kung saan maraming araw siyang umiyak. Wala na ang kariton, pero naroon pa rin ang poste kung saan niya isinandal ang likod niya noon. Hinaplos ito ni Lola at huminga ng malalim. Dito ko binuo ang paniniwala ko na hindi ako isinusuko ng langit. At ngayon, babalik ako rito. Hindi para magtinda, kundi para pasalamatan ang lugar na ito. Dahil dito, ipinanganak akong muli. Sabay-sabay silang ngumiti, si Lola Apol, si Estevelyn at si Dr. Clarice, at naglakad silang palayo sa palengke, hindi na bilang mga nilimot ng kahapon, kundi bilang mga taong yumakap sa mga alaala upang bigyang daan ang mas maliwanag na simula. Sa langit, unti-unting sumisilip ang dapitapon. Sa kamay ni Lola, may hawak siyang isang pirasong hinog na saging. Tiningnan niya ito, sabay bulong. Salamat Panginoon. Sa wakas, hinog na rin ang panahon ko. Wakas. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, salamat. Hindi lang ito kwento ng isang lolang nagtitinda ng saging. Ito ay kwento ng paghihintay, ng pananalig, at ng pag-ibig na hindi kayang talunin ng panahon. Ipinakita sa atin ni Lola Apol na kahit tayo'y humarap sa ulan ng kawalan, basta't buo ang tiwala sa puso, darating ang init ng araw. At sa likod ng bawat bungkus ng saging, may mga dasal, may pag-asa, may mga kwentong tayang baguhin ang buhay ng iba. Sana ay naantig ka, napaisip, at higit sa lahat, na-inspire ka sa kwentong ito. Dahil baka sa paligid mo, may isa ring Lola Apol na tahimik na lumalaban. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Hanggang sa susunod, mga kaistorya. Dito lang sa Alon ng Istorya, kung saan ang bawat alon ng kwento ay dumadaloy sa puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat.